Hi Aries! Welcome dito sa channel at sa ating mga new subscribers. Thank you so much. Ako po si Yan. Welcome dito at sa ating mga returning tambayers. Thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kung hindi niyo knows, meron pa po tayong isa pang channel kung saan nag-upload din po tayo ng collective readings for all signs araw-araw. Yung link niya na inilagay ko sa description box ng reading na ito. Kaya naman if interesado, i-click lamang yan para ma-redirect na rin kayo dun sa ating other channel na Dalnim yung name. Okay, ito yung mga babes na tayong gender dito sa babae, lalaki, LGBT, lahat. Welcome po. Just take only what resonates. And yun nga, wala tayong gender po dito sa babae, lalaki, LGBT, lahat. Welcome. Pwede rin pong i-switch yung mga roles dahil possible talaga magka-switch or swap dahil general reading ito. And at the end of the day, lahat po kayo ay may free will na free nyo pong gamitin anytime, where. And kung may cross-watcher si Aries, welcome ka rin. At kung may Aries placement sa kanilang natal/birth chart, welcome din kayo. So let's go ahead and let's see kung ano mga mensahe dito for you, Aries. Archangel Michael, thank you so much together with the angel guides. Can we get messages right here for Aries, please? What this Aries needs to know? Can you please show me what this Aries needs to know? Mga mensahe for Aries, please. Okay, so let's go ahead and check this mga mensahe para kay Aries. So, guys, meron kayong energy ng Eight of Wands or the Eight of Brushes, Eight of Pens, no? I mean, the Explorer of Pens, no? Pero 8 yung nakita ko dito. So, it looks like may connection doon, no? 8 of Pens, by the way, no, is 8 of Swords, no? But this is Explorer of Pens right here, okay? Let's see more. We have here this 10 of Swords or the 10 of Pens. Nandito din ang 7 of Brushes or the 7 of Wands. Explorer of Mugs or the Knight of Cups. Okay, this is the Knight of Swords. We also have here 2 of Brushes or the 2 of Wands. Bottom of the deck for Aries, the Moon, the Ace of Brushes or the Ace of Wands, and the 3 of Brushes or the 3 of Wands energy. Looks like you do not see this coming but you're already expecting this. Alam mo na mangyayari na to, na parang ramdam mo na yung barko or yung ship na ay paparating na rito here for you guys. This 3 of Wands energy or this 3 of Brushes energy is an indication na mukhang ramdam mo nang papalapit sa iyo yung tao ritong nakatakda for you guys. No? Look at your background here, no? Meron dyan na parang bangka, barko, no, nakadaong na rito, no, sa pier, sa pantalan, no. So, it looks like this person right here, alam mo na paparating na siya, no, mapadagat or tubig man ang biyahe niya or mapahimpapawid, eroplano man yan, no, or kung saan man siya galing, pwedeng ito ay physically far from you guys, yung location. Pero alam mo, with the moon card energy na malapit mo nang makilala yung taong for you. This is yun, hindi ka rito nawalan ng pag-asa, no, na ikaw lang mag-isa, no. Alam mo talaga na may darating talaga here for you guys. And parang mas lalong habang mas lumalapit siya, mas nararamdaman mo siya. So, this is you believing even if you do not see pa yung tao na yun. So, totally a brand new energy, new love with the Ace of Wands energy. This is here a very passionate love. This person here will be giving his or her all to you. Mag-e-effort talaga siya. Talagang this person here will do everything that he or she can do for you. Ganun ko nakikita, no? Very passionate ang energy na yun. Okay? At meron ding energy siya na posibleng siya ay competitive. So, nakita ko na kung sakali mang may option rito sa inyong life, like meron pang ibang mga nagkakagustuhan, nanliligaw sa'yo, hindi siya papatalo. Okay, lalaban siya rito, no, para mapili niyo siya. Yan.
So, maliban diyan, Aries, nakakita rin tayo ng energy rito mga babes, no? Na ito, with this, no, tinawag ko ritong Eight of Swords or the Eight of Pens, pero yan ay Knight of Swords or the Explorer of Pens. Meaning to say, no, meron dito na parang focus na focus kayo. Kasi Eight of Swords, no, hindi nagpapa-istorbo, nakastuck lang in doing something. Ang laman ng isipan ninyo ay ang inyong mga goals, no? At tinan mo, meron ka na ritong nagagawa, Aries, no? Isa-isa mo na ritong natatapos yung mga dapat mong gawin. Hindi lang yan yung pagtapos mo ng mga pending mong trabaho sa work, no? Hindi lang yan. Iba yung iniisip mo rito. Future goals yan, no? Kaya mo ginagalingan, sinisipagan sa trabaho, kaya mo ina-accept lahat ng mga trabaho rito because you are in for challenge, because you want something more. Pwedeng you are eyeing on the price, like pwedeng gusto mo yung promotion, or gusto mo rito na umangat ang iyong sahod, salary, income, no? Or meron ka pang ibang goals like makapag-ipon pa more, kaya kinukuha ko itong mga trabaho na to para makabili ako ng mga ganitong mga bagay, mga expensive things, properties, kasi gusto mong bumili ng bahay, lupa, house, or gusto mo rito, no, na makapagpatay ng sarili mong negosyo, no, yan. So, may mga kinukonsider kang future goals, kaya ginagalingan mo, kaya nagpo-focus ka dito, no. At medyo focus detailed ka din, no? At tingin ko yan ang pinakamapapansin sa'yo rito ng iyong employer or ng kung sino man tong business partner mo kung yan man ay negosyo. So, nakikita ko rito, no, na isa-isa mo ritong magagawa yan at meron ka nang ibang nagawa, no? So, yung iba, pwedeng nagsisimula na kayo. Kunwari, no, gusto mo rito magtayo ng negosyo, okay, at kayo ito na posibleng meron na kayong unang nabili. Sabihin natin na meron na kayong mga ititinda, yan. So, ang sunod nyo na lang bibilhin dito, no, is yung pwedeng yung inyong shop, no, aayusin nyo, yung saan kayo maglo-locate, saan kayo ganto ganyan, mga ganun. So, meron na kayong isa-isang nagagawa rito at makikita ko yon at meron pa kayo ditong mga mas magagawa pa, no? So, more likely, may mga energies rito, mga babes, no? Na kung may love life man kayo, hindi ko masyadong nakikita na doon kayo nagpo-focus. Baka dahil kasi you are in this very calm state, no? Like, balance lang na parang kahit na kayo ay medyo busy, naiintindihan ng person ninyo, no? Kung bakit kayo nagiging busy, no? At yung iba naman na walang love life dito, nakikita ko dito na mas nagpo-focus muna kayo rito sa inyong kaperahan, no? Tapos kayo ito na hindi nyo muna masyadong iniisip yung love life. Parang kayo na, sa ako naisipin yung love life, pagtapos ko na to. So, may ganun ko yung klase ng energy, no? Pero, meron ako nakikita rito with this Eight of Brushes energy or the Eight of Wands, no? Meron ditong mga makikilala kayo habang kayo ay busy sa inyong work, no? So, mapapansin niyo pa rin at meron pa rin kayong mga magugustuhan sa kanila pero hindi kayo as in magdedwell sa connections, no? Pero hindi naman kayo as in nagpe-fear na baka mawala sila or whatever, no? Mas gusto niyo pa nga yung time na yon kasi gusto niyo mapatunayan kung talaga bang sila yung the one. Kung magsistay sila dito even though you're busy or what, no? Or kung hanggang saan yung sinasabi nila na gusto ka nila, no? Gusto mong matest kung ito ba ay isang crush or infatuation lamang or this is more than feelings and emotions or what other people called love. Yan. So, may mga ganong klase ng energy. So, ang taray, no? Love will approach you kahit na ikaw ay busy sa iyong kaperahan. Singles. Yan. So, maliban dyan, nakakatanin tayo ng energy rito, no? Na if you are someone here na meron ka na ritong person at meron ka na ritong boyfriend, girlfriend, or asawa na this person here, may vibe siya rito na namimiss niya kayo at iniisip niya kayo. And kung saan man siya, parang mag-isa siya dun. So, pwede yung LDR kayong dalawa because of his or her trabaho or baka meron siyang inaayos, nilalakad rito, no? Pero this person here keeps on thinking about you, you know? Walang ibang laman yung isip niya rito. So, pwede itong person mo, no, is mahilig sa kape. Tsaa, basta may particular drink, pwedeng tsokolate or whatever, no, basta iniinom, ano. So, nakikita ko rito na kung sino man 'tong energy na 'to, no, pass tayo sa alak kasi ito parang umiinom lang siya 'pag may okasyon. 'Yan, gano'n ko na siya nakikita, okey? So, kung sino man siya, possible na itong person na 'to no, is gusto niya na ritong magmadaling umuwi para makasama na kayo. May energy na siya ay malayo sa inyo, no, puwedeng may inaasikaso siya, umuwi muna siya rito ng probinsya or pumunta siya dito sa isang lugar at mukhang temporary matatagalan siya dun. Yung iba puwedeng wala namang inaasikaso pero parang required na nandodo'n siya.
Paanong gano'n? Example ganito 'no, puwedeng nasa isang excursion siya, company outing 'no, puwedeng sa ibang bansa 'yun ta's sabihin natin 3 to 5 days siya do'n, mga gano'n 'no. So, may gano'ng klase ng energy. Pero yung iba matagal-tagal ha, puwedeng may kontrata siya ng trabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar siya madedestino, gano'n 'no. So, may contract about work, 'yan. At yung iba puwedeng may inaasikaso lang, baka may kailangan lang na isaayos, ay iba naman kailangan isaayos. Puwedeng sa kanyang hometown baka papagawa niya yung bahay ng kanyang mga magulang do'n o baka naman meron siyang inaayos na parang mga birth certificates or whatever na mga important documents doon sa municipality do'n, may gano'n, okey? So, just take how this resonates, Aries. And also nakita rin ako ng energy dito na posibleng isa sa mga matatanggap mong mga mensahe, okey, puwedeng online, social media, puwedeng messenger, chat, Viber, Instagram direct message 'no, text message, phone call, kung ano man 'yan, isa sa matatanggap mo diyan 'no is parang mas magbibigay sa'yo rito 'no ng pag-asa 'no, from the word pag-asa. Puwede kasi mga babes 'no, baka 'yun ay reply pala sa'yo ng taong gusto mo. So, possible na magustuhan ka na rin pala niya 'no, dahil dun sa kanya ritong sinabi na parang, "Nakikita ko nagkakaroon ka rito ng pag-asa," 'no, or baka naman 'yan yung parang bagay na nilu-look forward mo pero parang feeling mo medyo tagilid ka dun 'no or whatever 'no. So, kahit ano man 'yan, pero mukhang nagiging positibo ka dito sa mare-receive mong balita or mensahe about that 'no or baka naman 'yan yung may kinalaman dito sa'yo 'no, inaabangan mo 'no, na parang yung sagot na lang nito para makapag-umpisa ka na 'no, sa iyong ginagawa, parang gano'n. So, whatever that is, nakikita ko rito Aries 'no, na 'yan yung bagay rito na magbibigay ng pag-asa daw sa'yo. So, parang dun pa lang, it's something here positive na puwede ka ng mag-look forward doon. At nakikita rin kita Aries na mas magiging busy ka sa iyong trabaho sa mga susunod na mga linggo, pero hindi ko nakikitang napapagod ka, 'yan 'no. Possible pa nga na enjoyin mo yung ginagawa mo 'no, and meron akong nakikita meron ka ring mga makakasabayan diyan 'no. Puwedeng may mga katrabaho ka rin na mag-o-OT kung OT man 'yan or whatever ta's maka-close mo rin 'yun. So, parang hindi mo rin maiisip na nag-o-OT ka 'no or marami kang ginagawa kasi you are with, the people or with the soul tribe mo rito 'no, na parang, kasi kasama mo sila kaya parang mas gumagaan rito 'no, yung inyong trabaho 'no, 'yan. Yung iba naman, yung inyo ritong special person yung kasama ninyo 'no, lalo na 'di ba sa office kapagka kunwari nag-o-OT ka na lang 'no, ikaw yung nagtatrabaho dun sa harap ng computer mo 'no, hindi ka na masisita ng mga boss mo rito 'no, kasi nga uwian na yun, OT ka lang. So, puwedeng naka-headset ka lang or naka-video call ka dito with your special someone habang ginagawa mo yung trabaho mo, yun yung mga kaya mag-multitask. So, tingin ko rito mga babes na mas nagiging inspired kayo magtrabaho habang kausap ninyo ang inyong special person. So, yeah, ito yung mga messages right here for you, Aries. Thank you so much again. I'm Yuriana on me, Sarang Hiyo, Love in Light. Ayun.